Additional panghanda ba? Gawin natin to. Meron ako ditong 1 kilong shrimp. After ilang beses kong hugasan, tatanggalan ko rin siya ng mga galagalamay since parang mas masarap siyang kainin pag wala na itong mga ito. Honestly, medyo matrabaho siyang gawin. Pero dahil natakam ako sa napanood ko sa TikTok, sige, gayahin natin. Ikat natin siya dito and then tanggalin natin ito. Hindi ko alam to pero nakikita ko lang palagi nilang ginagawa habang naglilinis ng shrimp. At para ka talaga ditong nag-o-opera, hiwain pahati na ganyan. Dahil dyan mo ilalagay ang mga cheese. Like this. For the fillings, I have here garlic, mayonnaise, shredded mozzarella cheese, cream cheese, salt, and pepper. In a casserole, paghaluin lang natin ang mga ingredients. For this one, I only use 5 cubes. Ito yung maganda sa nabibili ko sa kupang. For example, sa mga ingredients ng pangluto, pag bibilhin mo siya in kupang racket, fresh, kapag bibilhin mo siya before 12 a.m., darating siya in your doorstep at 6 a.m., sometimes 7 a.m. Pero minsan yung racket fresh, makikita mo doon kung anong oras siya madi-deliver sa'yo. Kaya dapat i-double check mo muna yung mga ino-order mo before mo bilhin. Kasi baka umaasa ka na 7 a.m. madi-deliver sa'yo, yun pala 8 p.m. kinabukasan. Kaya sa online lang kami bumibili talaga since hindi naman talaga ako yung araw-araw na nagluluto. Kapag nag-crave lang, yon. After putting all the ingredients, haluin mo lang mabuti para naman maging even yung lasa niya. Ganito yung paglalagay ko ng mixture or ng cheese doon sa shrimp. Siyempre, kung pang sa inyo din lang, wag mo nang tipirin. Go! Nakikita ko sa iba, naglalagay sila ng parchment paper. Pero sa akin kasi, hindi na ako naglagay since doon ko siya sa air fryer lulutuin. Linisan ko na lang. After nyan, sinalang ko na siya sa air fryer and to 200 degrees into 10 minutes. Charan! Yes. Tinatawanan ako ng asawa ko kasi hindi naman talaga ako nagluluto. Nag-crave ako. Ayan. So, ito yung pangalawang salang. Ayan, meron na kaming shrimp thermidor. Have a happy new year!